Hi everyone, this is Rain and welcome back to my channel. So for today's video, excited ako i-share sa inyo ang aking unboxing sa binili kong bread maker. Kasi recently, hindi ako nakakapag-bake, hindi rin ako nakakapag-business or yung business ko, hindi ko siya masyado natututukan dahil na-injured yung wrist ko. So, talagang pinag-isipan ko kung dapat ba akong bumili nitong bread maker na to. Sa mga bakers dyan, mga home bakers, itong machine na binili ko from Lazada, which I will share the link later, is nagtitrending siya dahil ang dami niyang mga good reviews. So, if you wanted to know more about this, just stay tuned. So, ito na siya guys, ang ating Lahome bread maker. So, super excited akong buksan to. 7 liters to guys. Meron kasi siyang dalawang variant. Meron 5 liters at meron 7 liters. So, itong kinuha ko is 7 liters. So, bubuksan lang natin siya. Wait lang, paano ba to? This is the dough maker from Lahome. So guys, ibababa ko na lang kasi medyo malakas siya, hindi natin makita. Pero yan, since kita nyo yan. So pag sa box, meron tayong mga manual. Uy, ang galing, may English. Kasi usually, yung nakikita ko sa mga reviews, naka-Chinese yung language anong tawag dito? Information or manual. Actually, yung seller, sinendan niya ako sa email ko ng English version ng manual. Hindi ko na in-expect na meron pa palang naka-print na English version. So, ayan. We have here another manual in Chinese version. But this is one. Magagamit na natin to. At least meron tayo nito. And, meron na tayo. Ito yung knife. Yung ating knife sa loob ng user. At ayun, sakto meron na rin tayong adapter. Kasi ganito yung adapter niya, tatluhan eh. So, wait lang. Buksan natin. Styro siya. At ayan na siya guys. Sa box. So, kukunin pa lang. Medyo mabigat. Naka-poly pa. Ayan. So, wala naman ng ibang laman kundi styro na. So, gusto na lang natin. Ayan. So, kukunin ko lang yung manual niya in English. Okay. So, meron tayo dito small cover. Alam ko small cover to eh. Yung nakalagay sa binasa kong manual na sinend sa atin eh. So, meron tayong small cover dito. Meron tayong big cover. So, para siya buksan, iti-twist lang natin ito eh. Yan, yung ating big cover. Hindi na ako nakita. Yung ating big cover. Meron din siyang measuring cup. And merong measuring spoon. Meron dito isang malaki at may maliit. Siguro ito, 1 teaspoon and this one is half teaspoon. Usually, gano'n naman. So, tatabi na natin to. Again. Yan. And ito na yung ating ano bang tawag dito? Nakalimutan ko yung tawag. Wait lang, guys. Okay, guys. So, yung sa email na lang ako magbe-base kung ano yung mga parts nitong ating dough maker. So, meron tayong small cover. Ito, let's say, mag-mix na kayo, nakapaglagay na kayo ng flour, and you need to add, let's say, butter, or kung ano mga ingredients na kailangan nyo sa tinapay nyo, pwede nyo nang ilagay dito nang nakasara yung ating big cover. So, we have the small cover, the big cover. Ito yung panels natin, the buttons. And, meron tayong, ito yung mixing bowl. Ito yung base. Ito yung power plug na
Yung power plug niya is tatluhan. So, binigyan na tayo ni seller ng libreng adapter na kasama niya. And meron tayong measuring spoon and measuring cup. Ito yung ating mixing knife. Ayan. So, ito yung ating mixing knife. So, ayun nga guys. So, itong ilalim ng ating base, meron siyang rubber suction cup. Ang purpose nito is habang nagmi-mix tayo ng ating bread or minamasa niya ang ating bread, kasi hindi gumagalaw yung ating, itong ating mixing bowl, itong ating dough maker. Ayan. So, para lang mabuksan natin to, ititwist lang natin. Para mabuksan natin, titwist natin siya pa reverse or counterclockwise. 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 So, pag bubuksan mo siya, counterclockwise, and then angat mo, and then lagay mo na yung mga flour mo, kung ano mga ingredients mo dyan. And then, pag ibabalik mo na siya, and yan, pa-clockwise naman yung pag-secure. Naman, so ito yung mga buttons niya. Ng alam ko, meron na yan ito. So, this one is the long press. So, for ating manual, for the panels, ito yung ating long press natin to cancel. Ito yung mix. Ito yung time na na-adjust mo kung gusto mong bawasan or dagdagan. Ito yun. And then, if ferment mo, may option siya to ferment and then the start and pause. So, if nalilito kayo, pwede nyo lagyan ng pangalan na lang yan dyan. Sulatan nyo na lang. Kasi wala talaga siya. Naka-Chinese version talaga yung mga panels dito. Ayan. So, para ilagay natin yung ating mixing knife. Pag ilalagay natin yung ating mixing knife dito sa loob ng bowl, kailangan mo lang siyang i-make sure na nakapasok ka doon sa... Kasi parang meron siyang, parang straight line. So, kailangan nakapasok lang siyang gano'n. And then, that's it. And then, tatry na lang natin siya later. Papaandarin natin if ma-under ba talaga siya. So, ito, good for 3. Ang nababasa ko sa mga bakers na nakabili na nito, nakapag-try na sila ng 3,000 3 grams or 3 kilograms na flour ang nailagay nila, na-mix nila dito. So, maggagawa na lang ako ng separate video na trinay ko to using simple bread, pwedeng cinnamon bread or kahit anong bread na gagamit itong lahong baker. But for this one, kailangan i-unbox lang natin kung ano mismo yung laman ng lahong dough maker. Okay? So, ayan siya guys. So, tatakpan lang natin and then tapos papaandarin ko na lang guys para makita natin if ma-under ba talaga siya. Okay guys, so sinaksak ko na siya. Pag saksak nyo, automatic off yung nakalagay dyan. So wala na siyang on or off. Automatic off na siya. If you want to start wine, lagyan nyo na yung flour nyo dyan sa loob. Magmi-mix na tayo. Press nyo lang tong second to the right na button. Ito yung mix. So matic 15 minutes na siya. So we can adjust the time from 50, pwede natin siyang i-lower hanggang, let's say, 5, 4, hanggang gano'n, 3. So, let's try ang maximum niya. Ang maximum mixing time niya is 40 minutes. And then, if gusto mo na siyang okay na to, may mix mo na siya, let's say lang mga 25 minutes, press mo lang yung pinakadulong button, which is the start and pause button. Pero, may option din siya na if gusto mo, kunwari, after niya mag-mix, i-ferment na din niya yung dough mo, meron din siyang option na gano'n. Ito yung button after the up button. Ito yung ferment. So, ang maximum time na pwede ka mag-ferment dito sa machine na to is 1 hour and 30 minutes. But you can adjust it. Depende dun sa dami ng flour mo sa loob or sa dami ng dough mo kung gaano siya kabigat. So, nasa sa'yo yun. Kung gusto mo siyang i-ferment, dito sa mixing bowl mo or gusto mo pa siyang sa ibang, pwede mo naman hayaan na lang siya mag-ferment on its own. So, pero for this one, let's try it lang na i-mix natin siya. Tingnan natin kung gumagana ba talaga yung ating bowl. Bowl? Tama ba? Itong ating dough maker. Okay, so, press natin tong second to the
right na button, yung mix, and then set it to timer ng 25 minutes, and then yung pinakadulong button, which is the start or pause button. So, ayan. So, isang ikot lang siya na gano'n, nag-mix na siya. Ganun lang talaga siya, guys. Iikot siya, and then mag-stop, and then iikot na naman siya ulit. Ayan. So, if you wanted to stop it, press nyo muna yung pause, and then saka nyo ilong press for off. Ayan. Okay? Okay, guys. Sa mga nagtatanong, bakit hindi na lang ako bumili ng mixer? Or yung mga, kasi kung, yung mga KitchenAid, kasi alam naman natin, guys, ng KitchenAid, medyo pricey talaga yan. Nag-range siya for about 2018 pataas. Depende pa sa klase ng mixer, or if meron kayo, kung gusto nyo pamura, yung mga standard mixer, yung pang heavy duty mixer. Yun lang kasi, yung heavy duty mixer kasi masyadong marami ng flour yung kailangan mong, yung kaya niya. So parang malaki at medyo mabigat din siya. Kasi yung mga mixer, guys, hindi yan mura. Sobrang mahal yan. Nag-range yan from 30, 20 to pataas. Sobrang mahal. Ito kasi, since ang focus ko is more on breads, lalo na if more on breads ka and home baker ka, okay na to for a price of, usually nag-range siya from 7 to 8,000, pero nabili ko lang siya ng 6,000. And meron pa yung, dahil naka-sale sa Lazada. So, kaya nakuha ko siya, pero usually, nasa around 7,000 yun siya na mabibili. Itong 7 liters na mixing, itong 7 liters na dough, na bread maker. Yung 5 liters, mga nasa around 5,000 siya. Ito, sulit na to kasi ako pag nagbe-bake ako usually, mga 3 kilos kasi yung ginagawa ko eh. So, pero dahil dito, parang malalesen na yung time ko, tsaka, if more on breads ka naman, you're into breads, mag-invest ka na dito. Marami na rin talagang good reviews na nagsasabi na okay tong The Home Baker, saying na galing tong China. Okay naman siya, guys. So, pero i-update ko pa din kayo kung ano ba talaga yung performance niya dahil gagawa ko ng separate video naman ng ating bread using the La Home Baker. But for this one, super happy ako. Ang bilis kong nakuha, wala pang 1 week, guys, na deliver na sa akin tong bread maker na to. And this is an investment talaga eh. Kung katulad nyo ako na small-time baker, I will recommend na bilhin nyo to. Okay? So, if nag-enjoy ka sa video na to, guys, thanks for watching. Like and subscribe to my channel. And mag-comment pa kayo below kung ano yung mga experience nyo at kung anong gusto nyo pang i-unbox at i-review natin. Thanks for watching. Bye-bye!